Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon, naway safe po ang lahat. Kanina nga po pala nanggaling po ako sa pagawaan po ng mga cellphones. So hindi lang po isa, tatlo po yata yung pinatingin. Tama, tatlo bago po doon sa final na pinatingin ko na talaga nang napakabait. Pero nag-alala po kasi doon sa unang pinatingin ko po yung cellphone, naghang po kasi kanina, nag-jam. So hindi po gumagamit po yung touchscreen. So, nung nagaling po ko doon sa isang pinuntahan ko dito po sa amin sa bayan sa Bulacan, hindi po akong babanggit ng pangalan. Hindi ko po alam kasi basta kinuha yung cellphone ko, tapos sabi niya, i-check. Tapos, pinasok niya po sa loob, sa likod, na wala siyang, sinabi-sabi titingnan niya lang yung software o something. So, gumagamit siya ng mga technical terms na naiintindihan ko naman. Pero sabi ko, boss, bakit mo ipapasok? Okay lang, sir. Wala naman po tayong gagalawin eh. Hindi ko naman nilagay yung SIM ko doon. Pero ito po, pakibigyan po ko ng tip kung makakopy po ba yung mga files ko po doon. Kahit walang SIM. Pero, nung binalik sa akin, nakahang pa rin po. Nagja-jump pa rin yung, hindi pa rin po gumagamit yung touchscreen. Kaya lang, mga ano po siya eh, 5 to 10 minutes po yung tinagal sa pag-check po ng phone ko. Tapos binigyan niya po sa akin, sinabi niya, boss, kailangan buksan to para gumana yung screen kasi yan nag-jamming, naghang. Sabi ko, ay hindi boss, kunin ko na lang yung phone ko kasi pinasok mo yung phone ko, hindi mo sa akin sinabi, bigla mo na lang pinus 5 minutes, 10 minutes, tinanong ko dito sa mga assistant mo, bakit mo pinasok, dapat nakita ko, diba? Kasi check niya daw sa laptop niya. So pakibigyan po ako ng tip kasi wala naman pong SIM card yun, pero yung screen ko po naka-open at naka-hang pa rin na hindi gumagana. Sa tingin po niyo makakopya po ba yung mga ibang files? Pakibigyan po ako ng tip. Siyempre pagdating po sa phone, hindi ko naman po kabisado lahat. Kaya ako po kasi IT, business IT po ako. Pero hindi pag magating sa mga hardware o sa mga gadgets, sa ibang software na ginagamitan po ng mga technical fixing, ano po ako, pakibigyan po ng advice. Kasi nag-alala po hanggang ngayon kung baka mamaya may nakopya bang files o mga videos, pictures. Ayan po. Kasi siya lang po talaga yung una kong pinuntahan. Tapos yung pangalang pinuntahan ko po, tinignan lang. Tapos, chinek niya. Pero hindi po pinasok sa loob ng hindi ko nakita. Nakita ko naman. Pero sinabi din nun, kailangan buksan. Sabi ko, ganun ba? So, bakit kailangan buksan? Isip ko. Kaya sabi ko, may problema lang talaga to. Parang yung instinct nyo, yung meron kayo something na, yung intuition na, nararamdaman ko meron lang ditong pipindutin parang mga. Tapos yung pangatlo, yung chinek niya rin, nasa harap ko naman. Tapos meron siyang inatouch sa computer na hindi talaga makita yung problema. So wala namang tinignan ng mga files. Inisip ko, baka ganito yung ginawa noong una. Kaya lang hindi ko nakita yung sa una. Hindi ko alam kung baka mamaya yun. Na-scam po ba ako o lalata pa ako, sana wala namang makopy yung mga personal things, pictures, videos na pinaghirapan ko sa pagbablog o iba pa po na personal. Wala namang pong SIM card yun na naka-attach. Pero syempre, yung mga ibang raw videos and clips and other important things po sa phone ko, hindi ko po alam pakibigyan po ako ng advice kung possible bang makapya at walang SIM card. Pero yung screen pa niya nakahang. Nakahang pa rin yung binalik sa akin. Ito po yung pang-apat na pinuntahan ko po. Kasama ko nga po yung pinsan ko. Napakabait. Napakabait. At saka pagpasok po ninyo, very accommodating. Merong welcoming ambience. Tapos yung facade, yung harap po ng po niya, shop, talagang malinis. Tapos papasok namin, talagang makikita nyo po yung clear na kapag gagawa yung phone nyo, nakikita po nyo. Tapos sabi ko, boss, naghang tong screen ko ng phone. Ayun o. Tapos sabi niya, ay madali lang yan. Sabi ko,
wow, galing na po kami doon, ayun daw po yung problema, ganito. Sabi, ha? Hindi, wala pa pong 5 seconds, nawala na yung, gumana na yung phone ko. Tapos sabi ko po sa kanya, boss, ito ba, ayaw niya pa pong tanggapin. Sabi ko, hindi boss, kahit na sabihin mo nung 5 seconds or few minutes, kasi syempre, skills po nila, pinag-aralan po nila yan. Para pa sa pagdadrawing, pag napapadrawing kayo, sasabihin, nagdrawing lang ng ganito, tapos sisingilin. Hindi po, kasi ilang taon din yung pinag-aralan nila yan, nagbayad po sila, kaya nirespeto po siya. So, nagbigay din ng po ng konting bayad, konsiderasyon, kahit sabihin mo pong 5 seconds, kasi malaga po sa akin, di ba? Kasi hindi nyo alam kung ano gagawin, tapos siya, alam niya, excuse me, in few seconds na, resolve na problem. So, sinare ko po yung problema sa kanya. Sabi ko sa kanya, pinasok yung phone ko doon sa loob sa una wala bang maano yun. Sabi, no comment ako, boss kasi hindi ko naman alam kung ano ginawa. So, playing safe, siyempre, inirespeto ko po yun. May mga ganun daw po, sabi ko. Sabi niya, ayoko na rin siyempre usapan namin. Basta nag-share po ako ng sama ng loob. Nag-comment po siya. Hindi na pa sa kami niya. Respeto po kasi napakabait. Yun po. Ito po, tip ko po sa inyo. Kasi first time po nangyari sa akin po ito. Magpagawa po ng cellphone. Wala na pong sira. Naghang lang po talaga yung touchscreen na hindi talaga gumana. Pero walang SIM card. Nung pinatingin ko, nabilag sa akin. Sa una nagtingin. Masok sa kwarto, mga 5 to 10 minutes, bago ibalik sa akin yung phone. May chinek daw po siya kung paano ma-fix. Tapos sabi, hindi niya ma-fix, kailangan buksan phone ko. Sa pakibigyan po ako, baka may possible po bang makapay yung mga ibang video clips ko dito sa phone. Kasi nakahang naman po yung touchscreen, nabilik sa akin, as is, ganun. Sabi niya, take niya lang kung ma-fix. Pakibigyan po ako ng tips. Ng mga tips, yun. So, ito naman po yung para good vibes po tayo lagi sa katapusan ng video. Ito po yung shop na talagang dito sa Bulacan po. Yung malapit ko ay sa Bulacan, papagawa po kayo ng cellphone para secured po kayo at napakabait po ng may-ari, nakapag-accommodating. Sila po magkasamang dalawa. Panoorin po ninyo to, talaga sobrang papasalamat po sa kanila kahit sa video lang po na to. Mabigay ko po yung sobrang pasasalamat po sa kanila kasi napakabait po talaga nila. Ayaw po nga ako singilin siyempre yung respeto na lang sa negosyo, siyempre bigay kayong bayad kahit sabihin simpleng bagay lang yun. Kasi siyempre lahat ng bagay naman po siyempre pinag-aaralan po nila yun, di ba? Tsaka negosyo po yan kailangan po nating i-respeto. Basta sobrang po pasalamat sa kanila. Kahit sa video po na to ay ma-extend ko po yung sobrang pasalamat po sa kanila. Panoorin nyo po. Mga kababayan, kanina hindi po ako nakapag-load kasi nagloko po itong cellphone ko, naghang. May pinantang po ako sa isang lugar na sabi, bubuksan daw yung phone ko. Iwan ko doon sa loob. Hindi ko po nakita. Pero, napinsa ko, dinala po ako dito sa dali. Pakikita ko po muna yung pangalan. Ayan, dito po yung sa San Jose, Bulacan. Napakabait po nung nag-repair at meron daw po siya pinrest po dito sa phone ko at gumaan. Ayaw po magpa-charge. Siyempre ako hindi naman po pahig po yun kasi business po. Ayaw po si Kuya, maraming salamat po. Ano pangalan niyo, sir? Yan, siya po. Sa mga taga Bulacan, dito po kayo pumunta para awa na po ninyo. Totoo po yan kasi may pinapuntahan po kami na 3, pang-4 po nito. May pinrest lang po siya sa phone ko. Few seconds. Tapos na, sa iba po, sabi bubuksan daw po, may papalitan pang materyales. Dito po yan. Saka pong magagawin po kayo dito sa Bulacan, kung mayroon pong problema kayo, punta po kayo dito kay Kuya Renny Cruz. So, ayan po si ate. Salamat. Ano pangalan niya, ate? Faye. Salamat po. Sobrang nakahinga ko ng maluwag. Paano po mga kabayan? O, di ba? Napakabait po nila. Ay, ayaw po sa inyong 3 pa na tumingin, syempre, ayun po yung pagkakalam. Kasi syempre, yung pagkakalam nila naman po kasi ng mga gumagawa ng cellphones, mga smartphones,
Hindi naman po pare-pareho. Siyempre, ang mga lawyers, iba-iba po ng specializations, doctors, iba-iba po ng specialization, gumagawa po ng mga phones, hindi iba-iba din po ng specialization. Pero pakibigyan po ako ng tip kung posible po bang may makopya sa phone ko, kasi tumagal ng 5 to 10 minutes sa unang pinatingin ko sa back door ng shop niya, tinignan sa laptop, tapos hindi ko nakikita kung ano yung ginawa. Kaya sinabi ko, bakit boss, hindi mo sinabi sa akin na magtatagal na kayo sa akin, hindi ko nakita yung ginawa. Boss, wala naman, sabi niya ganun. Tapos yun nga, ilan po yung gusto ko pong sabihin. Hindi na po mababanggit ng pangalan. Talagang meron po talagang mga mababait na tao na nandiyan. Parang blessing in disguise po yun yung huli pong binisito. Yun ang pasawara pong nagpapasalamat ako. Ay, may mabubuti pa rin pong tao. Yung tatlo pinatingin ko naman, okay naman po sila. Siyempre, siguro hindi nila specialization yung sa naghang na screen, sa touchscreen. Sabi nila baka buksan o patingin din sa iba. Iba kailangan talagang buksan. So, pag gumana po talaga intuition po ninyo, di ba? Yung instinct ninyo na, hindi, parang, kahit paano naman kasi, may alam ako sa IT na, hindi naman siguro hardware problem ko, kasi software problem. Baka kung may pipindutin lang dito. Kasi kung hardware sa parts. Pero yun, lang yun sa tingin ko software to. Hindi ito sa hardware. Yun po. Ano po mga kabayan, pakibigyan po ng tip, kasi nga medyo nag-aalala pa rin po ako. Dahil, doon po sa una po pong pinatingnan yung phone ko. Sana wag po akong mag-trending na may mga videong lalabas na hindi naman po, kasi hindi naman ako bold. Wala naman po mga ganong mga videos. Kaya lang syempre, may ibang importanteng rin. Wala naman akong sinesim ng importanteng documents. Baga, mga unedited videos ng iba, ng mga tao na ine-edit ko, baka masama. Yung ayaw nila sa video, yun lang po iniisip ko din. Yan. Paano po? Ingat-ingat po tayo dahil lalo na po ngayon, sorry gusto po maging parang pakiramdam ko na scam po talaga ako nung una. Hindi sa akin pinakita. Sabi ko, bakit nga pinasok, bakit pinakita sa akin, kaya ginagawa. Tapos sabi, hindi boss, may tinignan lang ako. Tinignan ko lang kung maayos sa laptop yung touchscreen. Meron daw hindi nagre-respond na ginagamit siyang isang tool para ma-fix daw yung touchscreen. Sabi ko, sige boss, kunin ko lang yung phone ko. May charge pa, sabi wala na. Parang nahiya po siya sa akin kasi nakita niya na nagda-doubt na ako. Yun, na nagdadalong isip na ako. Sabi ko, boss, sige, salamat na lang. Yun, pasasya pa yung pinakaramdam ko, parang na-scam po. Sabihin na natin hindi ako na single, pero yun, tumagal kasi ng 5-10 minutes, hiling pinatingin, yung pangalawa pinatingin ko, sandali lang nila tinignan. Sabi, baka buksan, isa din, baka buksan isa, inatouch din sa laptop. Nakita ko naman sana kung paano ginawa. May ginamit din na tool, baka sabi ko, pareho din sa una, baka ganun din yun. Na hindi talaga nag-respond. So yung pang-apat po talaga, napakabait. Kaya sana po, ulit-ulit ako, gusto ko lang po sabihin po sa inyo na mag-ingat po. Lalo na po kung mayroon po kayong mga importanteng mga bagay po na nakasave po sa inyong mga phones. Huwag po kayo maglalagay ng mga bank accounts or something sa inyong phone, passwords, o nakasave sa inyong phones. Naku po, nakakatakot po ngayon ng mga panahon. Kaya pag magpapagawa po kayo, sigurado po ninyong nakikita po ninyo. At sigurado kayo sa mga phones ninyo na walang mga private videos o pictures or mga important details sa documents ng inyong mga financing, bank statements, mga ganun, mga ibang bagay na importante. Kaya maging maingat, sobrang ingat po tayo sa paggamit po ng ating phone. Siyempre, ang development po ng modern technology po ngayon ay napakabilis.
Kaya may mga tao din po na nananamantala. Mag-ingat po tayo. Para po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilangang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes. Ingat po lagi, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!